Tama ka dyan mga bro, kung tutuusin, valid na tanong talaga yan, bakit nga ba patuloy pa rin tayong tumitingin sa kung saan-saan para sa submarines, kung mismong mga kapitbahay natin gaya ng Japan at South Korea ay may kakayahan, teknolohiya, at mas magandang financing terms. Kung practical at mabilis ang habol, mukhang doon talaga dapat tayo tumingin. Japan, for example, has one of the most advanced conventional submarine programs in the world. Ang kanilang Taigei class at Soryu class ay proven platforms, tahimik, modern, at may high endurance sa underwater operations. Bukod pa dyan, hindi lang technology ang inaalok ng Tokyo, may posibilidad din ng flexible financing or joint production deals lalo na kung may strategic partnership involved. With the strengthening PH-Japan defense ties, baka ito na ang best timing para ailapit ang ganitong klaseng proposal. South Korea naman, mga bro, is already a regional submarine power with its KSS series, especially yung KSS-2 and KSS-3 designs. Ang maganda dito, sanay na silang makipag-partner sa ibang bansa pagdating sa co-production at technology transfer. Ang Hyundai Heavy Industries at Daewoo Shipbuilding ay parehong may track record sa paggawa ng cost-effective submarines na may world-class systems. Kung tutuusin, may advantage pa tayo sa financing dahil may existing defense cooperation framework na tayo sa kanila. Ang problema lang talaga, mga bro, minsan tila sobrang tagal ng proseso, puro evaluation, feasibility, at studies, hanggang nauubusan ng panahon ng mga programa. Habang tumatagal, lalo tayong napag-iiwanan ng mga kapitbahay sa ilalim ng dagat. Imagine mo, hanggang ngayon, wala pa rin tayong operational submarine kahit napakaraming feasibility study na ang nagawa.